ang hindi he knows economics. Opo. All the signs are there. Ayoko ang Pilipinas maging failed state. Exactly. Okay? Kasi pag failed state tayo, nakita mo naman ang galaw ng Vietnam, ang galaw ng Cambodia. Ano na lang tayo, Sri Lanka? Grabe. 'Di ba? Opo. Samantalang nung panahon ng ama niya, sinasabi nga the golden years. The Philippines was there. But ang gagaling ng Pilipino. Pero masyado tayong leader-centric, tapos pag nakakita tayo ng leader na hindi tayo mahal, ito ang nangyayari. Exactly. Bakit ang mga leader hindi matuto sa kasaysayan ng Pilipinas? ...2022 pa, nagpasimula. Hanggang 2024, trilyong piso na po ang nawala sa kaba ng ating bayan. Nanakaw po. Kaya ganitong galit ng mga Pilipino. Hindi ko nga maintindihan. Sabi ko, trilyon ang nawala. Yung nakikita natin yung mga bundles ng 1,000. Di ba? Parang, at saka yung mga maleta, at saka kung paano ginawa. Sabi ko, hindi ba may mali na yon? Bakit mo gugustuhin ng limpak-limpak na salapi? Para saan? Hindi ba ganit na yon? Ganit na, greed. Nabubuhay ka sa ganon? Parang hindi naman yata masayang tao yung ganon. Nasa iyo lahat ang kapangyarihan, nasa iyo lahat ang pera, pero hindi ka mahal ng tao. So ito nagpapatunay, Prof, na babawiin talaga yung nawalang kayamanan sa kanila. Pero, di ba? Yung 1 trillion, una. Pangalawa, ang pagkuha ng Marcos wealth. Di ba? Bakit ba siya pinatawag ni President Trump? Hindi naman tungkol sa trade yun eh. So again, babalik tayo at babalik dun sa kailangan mong kunin. Dahil, bakit? Alam mo kung pinagsilbihan lang ang Pilipino ng 3 taon, mamahalin siya. At makakatira siguro yung susunod niyang yung mga apo niya, di ba, mawawala yung stigma sa Marcos name. Pero tayo, we're the laughing stock of foreign countries. Di ba noong unang nahalal yan, ang sabi, my God, why are you electing the son? Of the dictator. Diba? Oo, ang dami sa ating, ang mga report ng mga international media, the son of the dictators. Oo. Tapos, yung mga iba kong kaibigan, how could you? Do Filipinos forget your history? Sabi ko, well, that is democracy. Gumano na lang ako. Kasi, ano ba ang default mong kwan? Kahit naman yung mga kumbaga, mapagpatawad ang Pilipino eh. Tsaka isa pang medyo hindi magandang trait, minsan madaling makalimot. At kita mo ang nangyari ng pagpasok ng isang Marcos, ha? Hati-hati tayo, kahit sa politika. Wala na yung civility na si Malu, makaganyan. Hindi. Ibabash ka ng ibabash, babastusin ka ng babastusin dahil, di ba, bawat isa sa atin, may right tayong pumili kung sino ang ating nagugustuhan, napupusuan. Yes. Bakit mo i-crucify yung taong yun, di ba? So, dapat maging acceptable tayo, open tayo, pero walang bastusan, di ba? We have to be civil, we have to be kind to each other. Exactly. Kasi at the end of the day, the politicians will be there, they will go, but tayo yung maiiwanan, paano natin naayusin ang bansa natin? Akala ko nga pwede na tayong magretiro. Kayo, mga bata pa kayo. Yung generation ko, sabi ko, pwede na kami mag-retire. Kaso, di ba? Kailangan po namin kayo. Di ba? Hindi sa ganun eh. Paano ka magre-retire knowing na ganito nangyari? Yung bansa mo ganito? Oo. Yes. Di ba? Totoo And po. alarming. He knows economics. Opo. All the signs are there. Ayoko ang Pilipinas maging failed state. Exactly. Okay? Kasi pag failed state tayo,
nakita mo naman ang galaw ng Vietnam, na ang galaw ng Cambodia. Ano na lang tayo, Sri Lanka? Grabe. 'Di ba? Opo. Isamantalang nung panahon ng ama niya, sinasabi nga, the golden years, the Philippines was there. But ang gagaling ng Pilipino. Pero, masyado tayong leader-centric. Tapos pag nakakita tayo ng leader na hindi tayo mahal, ito ang nangyayari. Exactly. Bakit ang mga leader hindi matuto sa kasaysayan ng Pilipinas? Prof, totoo yan. At hindi lamang po ang taong bayan ang galit. Maging ang Diyos ay galit po sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa, mga injustices. Balikan lang po natin itong pahayag lang po ni DPWH Secretary Vince Dizon. Kaugnay po ito doon sa mga pahayag po ni Zaldico laban po kay President Bongbong Marcos Jr. at kay Speaker Martin Romualdez, dating Speaker Martin Romualdez. Sabi dito, i-quote ko lamang po, Prof, para sa kaalaman po ng ating mga kababayan. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, kung involved ka, bakit ikaw mismo magpapasabog? Bakit mo gagawin lahat ng ito? Bakit mo ibubuo ang isang independent commission? Pero Prof, bago po na itatag itong ICI, maalala po natin, nabanggit po ninyo itong 5,500 na mga flood control projects. After pong ibinida po ng Pangulo, sa SONA po mismo niya yan, ang 5,500 flood control projects, dumating po ang ulan. Sino ba ang may gawa ng ulan? Fact check itong mga pinagsasabi po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Anong nangyari? Nakita po natin na sana yung mga flood control projects. Hindi ho ba? At marami pa ang mga nangyari po. At marami po siya mga reasons after that. Kasi, di ba, nagkaroon ng malawakang pagbaha. Ang unang reason niya, parang may bumangga na barko. Yung climate change. May bumangga daw barko. Pangalawang reasons pa niya, meron pang na-overwhelm. Yung ganun po na di ba? At yung pangatlo, yung mga huli niya, sabi niya, may mga ghost projects. Mga ganun mga reasoning. So, hindi ibig pong sabihin na ang Pangulo po ang dahilan bakit may investigasyon dito sa flood control project. Kasi kapag hindi po niya binuo itong ICI, ang mangyayari, Prof, kung nakikita po niyo nung nakaraan ng Senado, Senate Blue Ribbon Committee, di ba? Ang unang nag-imbestiga nitong flood control. At si Marcoleta po noon, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, kasama si Cheese. At parang papunta na malapit ang papunta doon mismo sa pinaka-mastermind. Nahinto lamang. Kaya nabuo itong ICI. Dahil ito, tinatag mismo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano po ang inyong pananaw hinggil po dyan? Alam mo, hindi niya nga kailangan ibuuin yung ICI eh. Babalik ako dun sa sinabi ni Secretary Vince, no? Bakit hindi niya kailangan buuin, hindi kailangan magkaroon ng yung contractors, etc., etc. Kailangan yung gawin to deflect the issue from him. Klarado naman eh. Nag-present ang 12 contractors. Okay? Bakit 12 lamang? Okay? Nag-present Bulacan. Masyado nilang sinalsal ang Bulacan. Ano sa Ilocos Norte? Ano sa Leyte? 'Di ba? Ano sa Sorsogon? Ano rin sa Davao City? I mean, to be fair with everyone, yung leadership districts ng mga ito, hindi ba ang Diskaya nasa Ilocos Norte? Hindi ba ang pinakamalaking kontraktor doon, yung mayor, na linagay niya bilang kalaban ng kanyang pinsan na si Mayor Kion? So, sa Leyte, saan ka naman nakakitang probinsya may 66 contractors? 66! Gano'ng kalaki ang Leyte? 'Di ba? So, ibig mo sabihin, bawat kilometro, ibang kontraktor? So, itong ginagawa na panlilin lang, para lang yon to defend. Malayo sa kanya. Kasi pag linapit mo, magka-crumble. Dahil, tinan mo yung ginawa ni Congressman Ko. Lumapit na lumapit. Di ba? Yes. Ay, kasama pala siya. Yes. Di ba? Parang lahat tayo na shock. Yung first, video. Yes, exactly. Lahat tayo na shock. Kasi, strategic yung niname. Niname yung secretary ng DBM niya.
rename yung, hindi ko alam kung saan yung Cadiz, rename yung kanyang pinsan, niname eh. Tapos ang biglang sabi, sa bakit insertion, ha? Dapat daw sa NEP, ay uulitin ko ho, yung hindi nakakaintindi ng budget process. Ang NEP sa executive, may budget call every April. Paano ka dun mag-i-insert? Yun ngang latest nalaman natin, may leadership fund, no? Ako sa buong panahon ko sa gobyerno, hindi ko alam na may leadership fund. Sa tingin ko yung leadership fund, in-insert lang nung term niya. Tapos may unprogrammed appropriations pa. May insertions pa. So magugulat ka, yung sinasabi ni congressman ko, sa side lamang ng appropriations. At bakit insertion sa appropriation? Kasi si dating presidente ay naging congressman at naging senador. So alam ni Mr. Marcos saan ako maglalagay dyan, para meron akong sarili kong kitty. Sinong kausap? Si chairman ng appropriation. Anong sabi ni speaker? Kailangan tayong sumunod. Doon sa laysay ng video. Doon sa second video, nagulat ako yung opening. Totoo ang sinabi ni Gutesa. That proves. So itong si congressman ko, dahil dyan sa ginagawa kay Gutesa at ang kanyang pamilya, para na rin niyang sinabi, wag niyo namang, don't harm Gutesa. Kasi sinabi niya, totoo yan sinasabi. At kung titingnan natin yung video 2, pag tiningnan mo, bumababa, may nakikitang date eh. So hindi yung sinasabi na, picture lang yan ng mga maleta. Oo. Ang sense ko, tuwing delivery, pipicturean, ilalagay yung date. Yes. Diba? At yan si congressman ko, meron yan tinatawag na blue book. Sabi ko nga, para naman sindikato itong mga ito, linilista. Grabe, ano? Oo. Diba? So ano yung meron tayo sa pamahalaan? We have a syndicated group, we have a syndicated activity by elected Grabe. individuals. Yun ang diba? At pag tiningnan mo ang mga kongresista ngayon, hindi daw ang balita ko, hindi daw nakakatulog at hindi daw, there's so much movement because they're trying to save their ass. Yung iba, ang sabi, babalik na lang namin ang pondo. Hindi ho yun eh. Ibalik nyo ang pondo pero wala kayong accountability. Yan. Ano yan? Mahahalal na naman kayo, gagano na naman kayo. Kaya nga may isang mayor na tumawag sa akin, Malu, hindi ba tayo magpapa-move ng abolition of Congress? Yan politiko na ha, ang nagsabi.